Pagloobin po sa Panginoon. Ngayon ay Panginoon ay samahan niyo, paunahan niyo, Lord. Nandito po niyo sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Ang presensya niyo, Lord, na namin pong kasama, namin pong maranasan. Magiging ang biyayang pagkikos sa mga Espiritu. Nasikap niyo, Lord, kayo sa amin. Isa pa, Lord, ay magpala. Kayo, Lord, ay mabiyayang magpala sa iyo salita. Kasi kamahan niyo yung likod at ang mga salita ay mahayag sa aming kadakitaan. Tulungan niyo kami, Lord, kaunawa, tumanggap, manalig, tumutulong kami, Lord, malayo sa inyo kalooban. Kaya, Lord, nagpapala sa buhay ng bawat isa na narito. Hindi ba yung soga ng pag-iingat mo sa buhay ng mga manang namin kapilig sa mga oras mo dito. Pinupuli ka namin nalagika, ito sa namin sa magalangin. May salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga. Amen. Praise the Lord. Naging hitik na hitik yung sa kabalahan yung aking buong araw na ito. Ako ay bigay ng mensahe sa Sihon. Then, patuloy ko kung may nagdala kay Xiaomei sa Alaska. Dahil nakagat si Xiaomei ng aming aso. Tapos buong karating araw kami na doon. Kauwi kami yung pasado alas 5 na. And then, ngayon tayo magpapahagi. And then, mamaya mga 8:30, naganyaya po si Ate Miriam na magkaroon ng service no, sa puro ni Kuya Radig. So, sige po, tumahin natin ang salita ng Panginoon sa Acts chapter 15, sa Gawa, Kabanatang 15. Ang pong babasahin ay simula po verse 1 hanggang 21. I hope no, na tayo nga ay nasa huling linggo na para sa tema nating the big one no, na naging tema natin for 2 months. Lalo natin makita na hindi no, na talaga kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Dahil ikaw at ako nga ay makasalanan sa harapan ng Diyos, so wala tayong sagana ng ating pamamaraan para talaga tayo ay mapawalang sana sa harap ng banal ng Diyos. Ang pamamaraan na ay ang pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang tutlong na anak si Jesus. Acts chapter 15, simula verse 1. May dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang tinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. Mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainita ng kanilang pagtatalo. Kaya napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pang kapatid na taga-Antioquia upang ang sundalin ito ay sangguni sa mga apostol at sa tatandang pinuno ng iglesia. Isinubo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ipinalitan nila roon ng marami ng mga hindi ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na ginagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. Isinaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangan purihin at utusan tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hindi na sumasampalataya. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliranin ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hiniran ako ng Diyos upang mangaral ang gandang balita sa mga hintid, at sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na sila ay tinatanggap niya ng ipagkaloob
niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Ilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniatang sa mga mananampalataya isang pasanin hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumasampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahan, loob ng Panginoong Yesus at gayon din sila. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay na Bernabe, Pablo ang mga himbalang ginawa ng Diyos sa mga hintig sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintig upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos dito ay ibabalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkabuo upang ang Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng mga hintil na tinawag ko upang maging akin. Ganun ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Nagpatuloy si Santiago, kaya nagpasya ko, huwag natin pahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapin at huwag kakain ng hayop na binigtin at pagdugo, sapagkat mula pa noong unang panahon ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga yung araw ng pamamahinga at ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. Magpalang po tayo sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Again, isa sa pamunahin na Christian doctrine o katuruan ng pananampalatayang Kristiyano is salvation is by grace through faith alone. Ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos na tatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Period. Solos Christos, sola fide, or by faith alone, in Christ alone. But sa ating panahon, marami ang nangangaral ng iba sa mabuting balita. And here in our text, ganito nga nangyayari. Sabi, divide sa tatlong butos ang ating mga binasa. Una, ang pinapangaral na iba sa pinapangaral ni Pablo at Bernabe. Sabi ng verse 1, again, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kaugaliang tinuro ni Moises, hindi kayo maliligtas. So it's very clear, So merong mga galing ng Judea, so sila yung mga Hudyo, at pumunta sila sa Antioquia, na kung saan maraming hintil, mas maraming hintil ang mga sumampalataya sa mabuting balita. And now they are telling to these people na sinampalatayanan ng mabuting balita, hindi kayo maliligtas ng ganyan lang. Kailangan ninyong magpatuloy, magpa-circumcise. So in other words, faith in the Lord Jesus Christ plus law, plus kautusan, plus good works. Imagine, kung kayo ay isa sa mga hintil sa Antioquia na tinanggap ang pangangaral ni Bernabe at ni Pablo, kung mababasahin natin yung previous chapter, makita natin sila Pablo at si Bernabe ang nangaral sa lugar na ito. Again, maraming mga hintil sa lugar na ito. And yes, there were believers also ng mga naging na sumampalataya ng mga Hudyo. Pero tayo ko imagine, na tinanggap ko yung tinuro sa amin ni Pablo at Bernabe para ako magkaroon ng kaligtasan. And now, meron mo ng kapwa niya Hudyo na lumalapit sa amin at tuturo, hindi yan, ganyan. Dapat kayo magpa-circumcise para kayo magkaroon talaga ng kaligtasan. So imagine that. Halimbawa, one day, huwag naman loobin ng Panginoon. Minsan tumayo dito si Pastor Abe, nagbigay siya ng mensahe. Hindi biblical ang Trinitarian, hindi biblical ang Trinity. Diba?
So, let's say 10 years ka na dito, for 10 years, pinapangaral sa amin dito ni Pastor Charles, Trinity, Pastor Api, nagturo din ng Trinity. Now, dinidinay niya ang Trinity. So, di ba, very, very disturbing. Especially, no, if we are really firmly believing na yes, ang Diyos ay iisa na may tatlong persona. So, ito po yung senaryong nangyayari. Hindi pinangalanan, no, kung sino itong mga tao ito. Isang one thing is very clear, no, ito yung mga Hudyo. Pero sa verse 5, binanggit. Sa verse 5, the same chapter, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo. At kanilang sinabi, kailangan tumigil at utusang tumupad sa kautusan ni Moises sa mga hintil na sumasampalataya. Again, on the crowd na hindi enough na sampalatayanan ng si Jesus, hindi enough na sampalatayanan ng mabuting balita. Dapat you have to observe the law. So here, makikita natin, ang background ng mga to, sila yung mga Pariseo. Sila yung mga Pariseo. And remember, no, si Paul ay isa rin, no, sa former Pharisee. Again, no, try to imagine yung feeling ng mga mananampalatayang ito na hindi, no, na wow, no, tinanggap namin ang turo ni Pablo, ni Bernabe, and now, no, may bagong turo. No, hindi ito pwede manampalataya ka kay Jesus. You have to observe the law. Kaya naman, tignan niyo po ang naging tugon ni Pablo at Bernabe. So, mayroong utos ang pagtutol ni Pablo at Bernabe. Ang pagtutol. Verse 2, mahigpit itong tinutulan ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatago. Tayo ko imagine that. So, malaman ito ni Pablo Bernabe, may mga kapwa silang Hudyo, mga kapwa Pariseo, kapwa ni Pablo na Pariseo. Nung malaman ito, nagkaroon sila ng mahigpit na pagtatalo. Mainitan ang kanilang naging pagtatalo. Nagpapakita na napakabigat ng issue na ito concerning salvation is through faith. Ano? No? Napakabigat itong issue, napakabigat itong doctrine. No? Kung hindi ito ganun kabigat, they could agree, no, to disagree. Okay, kung yan ang gusto nyo, so sige. No? O kaya, no, sabi nga, kung naaalala ninyo yung Bugs Bunny, no, if you cannot beat them, join them. Right? Pero hindi na naging tugon, no, ni Pablo, ni Bernabe, kundi talagang sila yung sabihin na mga sinasabi sa akin ni Pastor Arman kapag na may argumento, ang term niya ay nakipagpiskisan talaga ako. So, mainitang pagtatalo hindi, no, sa doctrine of salvation kung paano ang tao ay tunay na maliligtas. Minsan, no, hindi natin may tatanggi, may mga churches, ang pinagmahit ang pinagtatanungan, minsan ay kulay ng kurtina. No? O kaya, no, ano ba dapat mauna? Opening prayer o praise and worship. Doon sa Sion, yung mga song leader doon sa Sion, no, it's not beyond my control dahil yung company ang nag-ano yung mga magsosong lead. At minsan may pagbubulong sa atin yung isa, Pastor, nagsusungit, pero ano naman po yan? Minsan naman po yan, nagsusungit, pero ano naman po yan? Meron lang sasabi na, Pastor, dapat pag magsusungit, dyan lang sa baba, hindi sa pulpit, kasi banal ang pulpit, dapat yan sa pastor na. Mga ganun mga pagkatalo. Nalala ko one time, I was invited sa isang church, umakit na ako sa pulpit, no? Napansin ko kasi, bawat umakit, talagang inuubad nila yung kanilang sapatos o kanilang sandalias. So, naalala ko, maraming amoy yung sapatos ko, pero wala akong magawa, kasi inuubad din ako. Pero yes, no, merong mga on that level na mainitang pinagtatanong-tanungan. No? Pati ang baptism, dugo, o isip-isip. No? So here, no, hindi ito doctrine, no, na sasabihin natin, I don't know that term, no, secondary doctrine or what, kundi ito very, very fundamental, very, very basic, very, very, very foundational doctrine na ang kaligtasan ay through faith. Ano? Tingnan natin kung paano po nila ni-resolve. Verse 2 again, no, so pangalawang bahagi, kaya napagpasyahang pagputahin
Sa Jerusalem, sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga-Antioquia upang ang sularin ito ay isang guni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng Iglesia. Siguro as you listen, no, nagkaroon kayo agad kayo ng bad impression doon sa mga Jew na former Pharisees na nagsasabi, hindi, dapat, dapat hindi ka pananampalataya. You have to be circumcised. Siguro, nung narinig ninyo, hindi pala dito siguro mga talagang Christian. Mali ka na ng thinking natin. No? Pero, again, no, let me read verse 2. Kaya na pagpasyahan papuntahin sa Jerusalem sila Pablo at Bernabe at ilang pang mga kapatid na taga-Antioquia upang ang sularin ito ay isang guni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng Iglesia. Tingnan niyo how they resolve this, no? So, mainitan yung kanilang pagtatalo, no? Between dito sa mga Hudyo, no, na they demand faith plus word, no? Against faith Bernabe at Pablo na faith alone. So, mainitan nilang pagtatalo at hindi nila ma-resolve, no? Sa kanilang sarili. Ano kanilang recommendation? Tara, punta tayo sa Jerusalem. Punta tayo humarap sa ating mga leader. No, sa mga apostol, sa mga elders. No, doon tayo mag-usap, doon natin pag-usapan, doon tayo magpaliwanagan. No, doon natin ayusin. Here makikita natin, no, na sabihin natin, sports sila. Hindi sila naghahangad ng manalo sa pakikipagtalo. Hindi gusto nilang bigyan ng linaw ang katotohanan. Makikita natin, no, hindi init ng ulo lamang ang pinapairal nila, kundi kung ano ang nararapat, kung ano ang katotohanan. Siguro, I can imagine, sabi ng Pariseo, no, natin Pariseo, Bernabe, Pablo, wala hindi matatapos ito pagtatalo-talo natin. Sige, punta tayo sa Jerusalem. Doon tayo mag-usap-usap. Dumulog tayo sa mga leader natin, dumulog tayo sa mga apostol, dumulog tayo sa mga punong, sa matatanda ng Iglesia o mga elders. Again, sadyang dapat talagang itong harapin sapagkat ito'y napakahalaga o napaka-basic na doctrine na katuruan ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. And here, no, itong involving nun sa pagtatalong ito, they were more than willing to resolve itong pagtatalong ito because again, at stake dito yung kaligtasan. At stake dito yung kaligtasan. Kung si Pablo at Bernabe hinahanap lang, no, para at peace with everybody, no, babasahin ninyo yung Acts chapter 14, no, hindi lang at peace ang maaari nilang maranasan actually, no, sila'y sinamba ng mga taga-Iconio o taga-Listra nung nagawa nilang pagalingin yung lumpo since birth, no? Ang sabi doon, as far as I can remember, no, tinawag nilang si Bernabe na Zeus, no, the father of all Greek Roman gods, no? And then si Pablo na Hermes, no, the messenger. So if they were just after, no, ma-please sila, they were just after, no, maserve yung kanilang sarili, they can just, okay, sige, kung yan ang paniniwala nyo, go ahead, let's agree to disagree. So, hindi, talagang ni-wrestle nila ito. So, sabihin natin, nagkaroon ng second round. And this time, the second round nila, no, doon na sila sa Jerusalem. Verses 3 to 5. Isinubo nga sila ng Iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria ay pinalita nila roon na marami ng mga hindi ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labi sa ginagalat ng mga kapatid. So, may mga tinahanan pa sila at pinalita nila sa mga tao doon sa kapang nilamanan ng palataya ng maraming hindi ng pananampalataya. Then verse 4, pagdating nila sa Jerusalem, malugod sila tinanggap ng mga apostol, ng matatandang pinuno at ng buong Iglesia. Isinalaysay nila lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. I hope, no, as you listen, kita ninyo, no, this is our government. Presbyterian denomination, this is our government. Okay, itong sistema natin. No? So, yung mga sa used to say, no, kapag halimbawa, no, ako nagturo sa inyo na hindi totoo Trinity, and then, no, yung elder ninyo nag-wrestle sa akin, pero hindi pa rin ako pumayag, no, they can go sa presbytery to complain.
Ay, yung pastor namin doon, ayaw na, hindi na siya Trinitarian. No? Hindi katulad noon, yung bawal ni Kibuloy, no? Hindi wala pupunta sa kanya kung ano man gusto niyang paniwalaan. Kaya sabi niya, I am the appointed son of God, kumain ako ng saging sa daang araw, ako na appointed son of God. So this time, no, sa harapan na ng mga apostol at ng matatandang pinuno, mga elders sa buong iglesia. Verse 5, ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangan punihin at utusang tumukat sa utusan ni Moises ang mga hinting na sumasampalataya. So, medyo clear pa rin sila. Again, this time, sa harapan na ng mga apostol, matatanda ng iglesia, ng mga elders, sideway, no? There's something we could learn here. Practically, no, kung tayo ay halimbawa po, no, may ka-argumento, no, o meron tayong hindi pagkakaunawaan, no, if we cannot resolve it between you, no, bawa, si A at si B, no, meron hindi pagkakaunawaan, and they try to resolve it, ayusin nila, hindi maayos-ayos, no, magulo pa lalong bumugulo, ano magandang gawin? Pumunta sa mas nakakaganda. Napalagay natin, no, pareho nating gaganamin, pareho nating paniniwalaan na naman ang kanilang may payo sa atin ay ating susundin. In other words, makikita natin ang direksyon talaga ng dalawang pangkat na ito, talagang tingnan natin kung totoo at doon tayo sa totoo. Kaya naman dinala nila ito, no, sa Jerusalem Council o sa mga apostol at mga matatandang pinuno ng iglesia. Verse 6, again, nagpulong ang mga apostol. So, pagkatapos pakinggan, bawat panig, verse 6 to 7, nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Verse 7, unang bahagi, pagkatapos ng mahabang pagtatalo. Alam niyo talaga napakabigat ng issue. No, hindi nila ito, no, hindi nila ito niresolve in 1 hour sa marahil, no. Talagang nagkiskisan talaga sila, nagkaroon talaga sila ng palitan ng puro-puro, nagdebate talaga sila. Again, for what intention, no, talaga dahil at stake, no, yung very fundamental doctrine that salvation is by grace through faith alone. So, nagdiskusyonan ang mga apostol at mga elder, again, no, sa huling bahagi ng verse 7, mahabang pagtatalo. Mahabang pagtatalo. And then, ano nangyari? After sa mahabang pagtatalo ng mga apostol, ng mga elders, again, sa verse 7, tumayo si Peter, sa pangunahing apostol. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil. At sila naman ay sumampalataya. Alala ninyo kung sino ito tinutukoy ni Padre Peter, no, na mga hintil na sumampalataya, the first Gentile convert, yung grand family reunion ng Cornelius family. So ito tinutukoy ni Padre Peter. Maalala ninyo, pinatutuwa ko sa inyo, pinento ko sa inyo, na Gentile family, sila Cornelius, tumanggap sila ng Holy Spirit. Sila ay naligtas. Ito yung sinasabi ni Peter. Verse 8, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatutuo na sila'y tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila Espiritu Santo tulad ng pagkaloob niya sa atin. Sinasabi dito ni Peter sa mga kapwa niya Hudyo, hello, tumanggap sila katulad ng tumanggap ng din tayo. So itong argumento ni Peter, he's agreeing his argument na, hello, tumanggap ng Holy Spirit yung mga Gentile by just believing in the gospel na binahagi ko. So bakit yung sasabihin, hindi enough na matumapalataya sa gospel? Kailangan din sila magpa-circumcise. Tuloy natin ang kanyang sinabi, verse 9, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin, mga Gentile believers,
Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya sa pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi din natin kayang pasanin? Verse 11, sumasampalataya tayo na tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoon Hesus at gayon din sila. So sinasabi ni Peter, hello, sumampalataya tayo sa kagandahang loob ng Diyos na tayo naligtas sa pamamagitan ni Jesus, gayon din sila. Wala nang plus. That's it. That's all. So pangatlo pa muli, anong kanilang naging pasya? Ang pasya ng kapulungan. Verse 12, tumahimik ang buong kapulungan. No? Sarap, no? Imagine yan, no? Ang habang ng pagtatalo, no? Diskusyonan, and then, tahimik tayo. Tahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay na Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. So kung kanina si Peter ang nag-share, na unang Gentile convert, ang pamilya ni Cornelius, now si Bernabe at Pablo, yes, kami din. Gumawa ang Diyos ng himala sa buhay ng mga Gentile, marami ang sumampalataya. At yes, nakinig sila. So ngayon makikita talaga natin, ngayon talagang what they were is to know nothing but the truth. Nakinig sila ng maligi kina Pedro, kina Pablo at Bernabe. Pagkatapos silang marinig ang patutuo ni Pedro, kina Bernabe at Pablo, ang kanilang nakita kung paano mga Gentile napuspos ng Holy Spirit, nanalig sa mabuting balita. Ano nangyari? Diyan tumayo si Santiago, verse 13. Si Santiago po, no, isa sa mga naging anak po ni Maria, o naging aking half-brother po ni Jesus, si Santiago, then si Jude. So here's James, verse 13. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Pagkatapos siguro siya pinaka-general secretary sa council na ito. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon o si Peter kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil. First converts, Gentile family ni Cornelius, sa mga hindi upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Verse 15, ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli ko itatayo ang bumagsak na kaharian ng David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng mga hintil na tinawag ko upang maging akin. Pansinin niyo po. Pagkatapos ng mga testimony ni Peter, ni Paul at ni Bernabe, yung kanilang mga karanasan, no? Hindi sinabi ni James, o ayan, narinig nyo na. So, ano pang question ninyo? Tumanggap na sila ng Holy Spirit. No? Si Peter, hello, apostol siya, para din ninyo pakinggan. Si Bernabe at si Pablo, alam naman ninyo yung testimony ni Pablo, paano siya na-convert. Hindi natapos doon. Saan natapos? No? Binahayag niya, hello, yung nangyayari sa mga hindi na sumampalataya, ayon sa kasulatan. Ang sinasabi, kumbaga, the final say is the Word of God. The final authority is the Word of God. Complement na lang, support na lang yung experience. Still, ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni James, kung narinig nyo na yung mga patutuo nila, ito po rin, ito sinasabi ng Bible. Itong binasa, itong sinabi ni James, ito ay sumang-ayon, ito ay sumasang-ayon sa pinahayag ng mga propeta, tulad ng nasusulat, yung verse 16 to 18, ito ay mababasa natin sa Amos chapter 9, verse 11 to 12. Yung mababasahin, Amos 9, verse 11 to 12. Again, here we can see, the final say, the final authority, the final, yung magsasabi what is true, what is not really yung ating experience, kundi the truth, the scripture, the Bible. Complementary na lamang, support na lamang ang mga karanasan.
kundi sa salita ng Diyos. Dahil po sa karanasan, no, nakita natin, halimbawa, if we think like, no, dahil tumasagana ang buhay niya, masasabi, binebless siya ng Panginoon. Hindi po yun. Ang binebless ng Panginoon ay kung siya ay lumalakad sa salita ng Panginoon. Yung siya yamin, diba, nung nangaral si Jesus, may nagsabi, mapalad ang nagpalaki sa iyo. Hindi. Mapalad ang nakikinig na sasagawa ng salita ng Diyos. Hindi yung mapalad ay dami niyang pera, he can go anywhere and everywhere, he can buy any what. No, hindi. Ang mapalad ay ang nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Meron o wala. May kaginawaan o wala. May karamdaman o wala. Remember, sabi ni po, natutunan ko ng makontento. Ang nagaan sa kasaganahan, sa kasalatan, I am okay. Because I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. So, at the end, very clear sa pangyayari ito, mayayari na doon na dahil medyo mahaba-haba na po. Here, makita natin, yes, all have sinned and fall short of the glory of God. But this is the big one ng buhay natin. But yes, salamat, no, tayo ay nangaligtas. Not because tayo ay nagbago na, o tayo ay nagbabago, kundi because tayo ay binigyan ng kaligtasan na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba ibig sabihin ng pagsampalataya sa Panginoon Jesus? Ibig sabihin, no, yung kanyang ginawa, yung kanyang persona, yung kanyang, kung sino siya ng kanyang ginawa, ay sinampalatayanan natin na para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. It's not Jesus plus me, plus may paglilingkod, plus may pagbabago, plus may pagbibigay. No, it's all Jesus. No? It's all Jesus. Ginawa ni Jesus, tinapos ni Jesus, tinapos ni Jesus, and I believe Him, and so I am saved. Panginoon, salamat po ng marami. Salamat po for reminding us, Panginoon, na po na sino ka pa, Panginoon, maliligtas sa buot ninyo, sa galit ninyo, sa pagpaparusa ninyo, kayo wala ka, Panginoon, makatayo ko sa inyong harapan. At makatayo ko sa inyong harapan na banal, Panginoon. Salamat sa magilang pagmamahal mo sa amin ay bigay niyo yung pagkakas sa Jesus. Humingi kami, Panginoon, ng tawad sa mga pagkakataon, Lord, na napapaisip kami, napapaisip kami, Panginoon, mula sa solely believing in the Lord Jesus Christ, doon sa believing in the Lord Jesus Christ and doing our part para kami magkaroon ng kaligtasan. Forgive us, Lord. Kami naglilingkod, kami, Panginoon, ay sumusunod sa iyong kalooban. Kami, Panginoon, ay nabubuhay, Panginoon, sa iyong kalooban dahil, Panginoon, kami ay binigyan ng kaligtasan. And we also thank you, Lord, for reminding us talagang napakahalaga ng pangangaral ng iyong salita dahil hindi naman kami, Panginoon, nabulagin at nalaman namin lahat ng pagpala ninyo lahat ng bagay, Panginoon. Kaya, Lord, salamat na kami, Panginoon, ay patuloy mo binibigyan ng kaliyahan na mag-aral, matuto ng iyong salita. Lord, I pray, especially, Panginoon, sa aming nag-aaral ng iyong salita. Lord, i-adyahan mo kami sa maling pagkaunawa sa iyong salita. I-adyahan mo kami, even Lord, sa pagmamalangis, sa pagmamalaki, Panginoon, ng pananahan sa aming sa iyong kalungan. For the sake, Lord, ng mga anak mo, for the sake, Lord, ng iyong pangalan, and Lord, salita mo lamang, nagkatuhanan mo lamang, Panginoon, siya namin kung maipahayag, Panginoon. Espiritu Banal, you are the truth, Panginoon. Kaya, Lord, kami nagpapasakop, kami nagpapaturo, kami nagpapagabay sa inyo sa aming pangangalan ng iyong salita. Salamat po na marami. Inupuy ka namin na natila sa aming panalangin. In Jesus' name. Sa ating po pagkakalawag, sabi nga po sa Matthew 4:4,
Hindi lamang sa tinapay ng buko yan, para kundi sa mga